How to register in CSC, guys. Kung sino yung hindi pa nakapagpa-register sa NCSC, manood kayo dito. Paano sundan yung maigi ang aking sinasabi, tapos mag-ready kayo ng mga ID, picture, tsaka ballpen para isulat ang PRN o PKN or PASKE. Diyan. Unang-una, punta tayo dito sa Google, tapos i-type natin ang NCSC or National Commission on Senior Citizens Registration. Yan. National Commission of Senior Citizens. Tapos pindutin natin. Ito, National Commission of Senior Citizens. Ano to? Dito na, guys. National Commission of Senior Citizens. Para maka-umpisa na mag-register, tundan nyo na lang to. Unang-una, pindutin natin tong register now. Register now. Yan. Tapos scroll. Notice. Registration is free. Tingnan nyo, guys, free ang registration, walang bayad. And ECDF is not for sale. What is a senior citizens data form or ECDF? Senior citizens data form. Wala kayong bayaran dyan. Hindi yan pang benta. Yan. Tapos basahin yung mabuti kung anong nakasulat dyan para maintindihan ninyo kung ano ang gagawin ninyo. Dito tayo. Register now and be counted today. Yan. Pindutin nyo tong box. Yan. I agree and certify that I have read the above instruction and that I fully understand my participation in the registration process for the cause of the commission. Yan. Tapos, proceed. Pindutin ang proceed. Yan. Makita nyo na, guys. Online Senior Citizen Data Form. New application. Please fill up completely and correct the required information before each item below. For items are not associated to you, leave it blank. Required items are also marked with an asterisk. So please fill it up correctly. Your honest response will help the National Commission of Senior Citizens come up with a good information system of the senior citizens in the country as the basis of designing its programs and activities that will help improve the lives of Filipinos, older person. Ayan, guys. Basahin mabuti at i-fill up i-complete ang pag-fill up ang tama na impormasyon para para tama ang pag-register, successfully registered. Yung may nakalagay na asterisk, yun ang fill-upan nyo. Halimbawa, ito, items with an asterisk are required. Yung merong asterisk na nakalagay, doon kayo mag-fill up. Yun, ito. Identifying information. Yun. Una, name. Yung pangalan mo, isulat mo dito. Last name or apelyido. Yan, merong nakalagay na asterisk.
yung orange na asterisk. Isulat nyo dito ang apelyido nyo. Apelyido, kung anong apelyido nyo, isulat dyan. Tapos dito sa baba, first name or pangalan. Ang pangalan nyo, buong pangalan isulat. Yung pangalan, hindi yung mga alias-alias or mga nickname. Yun talagang tunay na name or pangalan. Tapos dito naman ang middle name, ang apelyido ng mother mo. Tapos dito naman, mabasa dito, I have name extension. Kung mayroong extension, halimbawa, junior, seniors, or the third, the fourth, yan, ang mga extension. Kung meron, yung pindutin yung itong box. Kung wala naman, huwag nang pindutin. At dito naman, Berto, address, select region first, and then province, then city, and finally your barangay. Una daw, isulat ang region, or halimbawa, region 5, region 4, halimbawa region 5, Cavite, ang region 5, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, yun ang region 4. Tapos select region, kung anong region ka, kung taga Laguna ka ba, isulat mo dyan Laguna o region 4. Region 4 naman ang Laguna. Yung Quezon Province, region 4, Laguna, Quezon, Rizal, at Cavite, Batangas, yun ang mga region 4. Province, yung province mo dito, saan ka na katiras, anong province ang tinirhan mo. Halimbawa, nasa ano ka, halimbawa dito sa region 4, Cavite, Batangas, Laguna, yan. Or nasa Bicol ka ba, or saan. Yan guys, ang province at city. Kung anong city, sulat mo din to ang city. Barangay, kung anong barangay ka na, saang barangay ka nakatira. Tapos dito, residence house number, block and lot. Isulat dito ang house number, block and lot. Street, zone, purok, sitio not required. Kung walang sitio, huwag na lang isulat. Kung zone, purok, or huwag na lang isulat. Tapos dito, birth date. Ang birth date mo, sulat kung kailan ka na, ano ang birthday mo. Kung anong month, halimbawa January, o sulat dyan January. Dito naman ang date, kung ano ang date, halimbawa January 30, sulat dyan January 30. Halimbawa lang yan itong year, kung anong year ka na pinanganak. Halimbawa 1980 or 1960 or 1950, yan, sulat dyan 1950, 1940, yan, 1941, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1950, 51, 52, ganyan guys. At dito, i-click here to check your age. I-click daw, i-click mo dito para makita kung ilang taon ka na. Makita dito kung ilang taon ka na kapag na-click mo dito. Yung pindutin mo tong click here to check your age. Tapos dito, birthplace. Kung saan ka pinanganak, dyan, ilagay mo. Marital status, kung married or widow or single, yan. Religion mo, Roman Catholic or Pentecostal or INC, yan. Sex at birth, or female or male. Contact number, ang contact number mo, cellphone number. Kung meron kang cellphone number, sulat dyan. Cellphone number anak mo, cellphone number ng mga apo, dyan. Kung makontak ka dyan, pwede kang makontak dyan sa mga anak mo. Ang mga cellphone number ng anak mo, kung wala kang sariling
cellphone number. O, dito naman sa 9E, email address. Put none if there is no email. O, kung walang email, wag na lang lagyan. Pero kung meron, ilagay mo dyan. Tapos dito sa baba, FB messenger name. Kung anong pangalan mo sa FB at messenger, ilagay dyan. Ethnic origin. Wala naman ng ethnic, huwag na lang ganyan. So, language spoken, kung English ka, Tagalog or Bisaya, sulat dyan. Tapos dito OSCA ID, sulat dyan ang yung ID mo sa OSCA. Kung meron kang OSCA ID, kung wala, huwag na lang. Tapos senior citizens, iba yung senior citizens, iba din yung OSCA. GSIS is number. Pero kung meron kang is number, isulat mo dyan. GSIS. Tapos ditong 10, kung meron kang 10 number, isulat mo din yan ang 10 number mo. O, dito, PhilHealth number. Isulat dyan ang PhilHealth number. Tapos dito naman, Senior Citizens Association ID number. Kung meron kang Senior Citizens Association ID number, isulat mo dyan. Tapos ito naman, other government ID number. Kung meron kang kung wala kang Senior Citizens ID, ito na lang other government ID. Halimbawa mga PhilHealth, o meron namang PhilHealth number dito. Anong mga government ID. Employment, business, kung wala, wag na lang. Current pension, kung nagpe-pension ka, isulat mo dyan. Pero kung wala, wag na lang lagyan. Capability to travel, kung ikaw ay pwede pa mag-travel or kayang-kaya mo pa mag-travel kung saan-saan, sulat mo dyan, yes, capability to travel. Tapos dito naman, family composition. Name of your spouse. Last name of your spouse. Last name, apelido. Ngalan ng asawa mo. Pangalan, last name, pangalan, middle name. Ay, sana ba to? Ay, name, extension. Tapos dito, name of your father, last name, first name, middle name, pangalan ng father mo, pangalan at yung last name, first name, and middle name. Name extension, name of your mother, last name, first name, middle name, name extension, name of your children. Sino-sino yung mga anak mo, pangalan ng anak mo. Pangalan ng anak mo, tapos kung ano ang mga occupation, yung anong mga trabaho nila, ang income, kung magkano ang income, kung sila ba ay employer sa isang kumpanya, nagtrabaho ba sila sa public or private company. Yan. Age. Lagay mo ang kanilang age, kung ilang taon na sila, yes. At kung sila ay nagtatrabaho pa. Child name, occupation nila, income, kung ilang taon, kung nagtrabaho pa ba, or dito sa mga anak mo, pangalan ng anak mo, pang-apat. Pero kung isa lang ang anak mo, isa lang din ang lagyan mo dito. Ito. Isang anak mo lang, dito ka lang naglagay sa number 1. Tapos kung meron pa, dito sa number 2. Halimbawa, 3 anak mo, dito rin, lagyan mo din dito sa number 3. Tapos, number 4. Kung wala na, wag na lang lagyan dyan. Tapos dito tayo sa other dependents, if applicable,
Specify your dependents below. Dependents are those living with you. Kung sino yung nakatira kasama mo, kasama mo sa iyong tirahan, yung anak, apo, o yan, isulat dyan ang pangalan nila. Occupation of dependent, kung ano ang mga trabaho nila, income, o kung ilang taon na sila, kung nagtatrabaho pa ba sila, is working. Kung nagtrabaho pa, ilagay mo dyan, yes. At dito naman, ang name of dependent, occupation of dependent, income, age, dito tayo sa dependency profile. Living condition, check all applicable. Or, ito, halimbawa, living alone. Kung ikaw ba ay mag-iisa ka lang sa kung mag-isa ka lang nakatira, wala kang kasama, wala kang asawa, walang anak, walang kapatid, ikaw lang mag-isa. Yan, pindutin nyo mo yung living alone. At kung meron naman living with, meron ka namang kasamang anak o apo, pindutin mo dito living with. At kung mga apo ang kasama mo, pindutin mo ding grandchildren, apo, common law spouse, or yung manugang mo, or yan, common law spouse, yung spouse, asawa, in-laws, care institution, children, relatives, yung mga kamag-anak, kaibigan, yung friends, others, specify. Kung ikaw ay nakatira kasama ang apo, ang mga manugang mo, yung asawa, in-laws, your care institution, your children, yung mga relatives, yung mga kamag-anak or kaibigan. At dito naman tayo sa living condition. Living condition, check all applicable. Kung ikaw ba ay nakatira kung meron kang privacy or walang privacy. Kung walang privacy ay mo tirahan, sa tirahan mo wala kang privacy kasi parang halimbawa kung maliit lang ang bahay tapos walang kwarto, yan, no privacy, wala kang sariling kwarto. At dito naman, overcrowded in home, yung marami kayo nakatira sa isang bahay. Kung halimbawa marami, pindutin mo yan. Tapos pag informal settler, kung palipat-lipat lang kayo ng tirahan, palipat-lipat kung saan-saan kayo nakatira ng upahan, yun lang dito sa informal settler. Tapos no permanent house, no permanent, yung palipat-lipat ng tirahan, yung kahit saan lang kayo napunta, kung saan ang pwedeng matirahan or nakitira. Kung kayo ay nakitira lang, wala kayong sariling bahay, yan ang no permanent house. Yun, nangupahan lang, walang permanenteng tirahan. At dito naman, high cost of rent. Kung nakatira kayo sa mga bahay na mahal ang upa, yan. Longing for independent living, quiet atmosphere. Kung gusto mo kung nangarap ka ng independent living, yung sariling tirahan na yun ay ikaw lang mag-isa, yung tahimik ka, yan. Longing for independent living, quiet atmosphere. At dito naman sa others, yan, education. Dito tayo sa education, HR profile.
highest educational attainment, kung ano ang natapos mo. Not attended school. Halimbawa, di ka nakapag-aral. No, not attended. Dito, pindutin mo tong not attended school kapag wala kang kapag hindi ka nakapag-aral. At dito naman, kung halimbawa, elementary ka lang, hanggang elementary lang na pinag-aralan, dito, pindutin mo itong elementary level. At dito naman, elementary graduate, kung nakagraduate ka sa grade 6, nakatapos ka ng grade 6. Dito sa elementary level, hanggang grade 5 ka lang. Grade 4, grade 5, yan. Elementary graduate, yung nakagraduate sa grade 6. At dito naman sa high school level, kung graduate sa high school, at the high school graduate, high school level, yung third year or second year lang. First year, second year, third year. Pag nag-graduate ng high school, dito ka sa high school graduate. Tapos, ito namang vocational. Kung nakapag-aral ka ng vocational vocational course. Tapos, pindutin mo dito, vocational course. At, ito naman, college level. Kung nakapasok ka ng college, halimbawa, first year college, second year or third year, yan, college level. Or dito naman, kapag nakatapos ng college, nakagraduate, dito, pindutin mo to college graduate o postgraduate. Tapos dito naman, specialization, technical skills, medical, dental, fishing, engineering, barbery, teaching, counseling, cooking, carpenter, mason, tailor. Yun, kung ano ang mga skills mo. Kung ikaw ba ay, halimbawa dito medical, kung ikaw ba ay nursing or doctor or nurse or doctor or iba pa. Yung dental, dentist, kung ikaw ay dentist, pindutin mo dyan. At ikaw ay fisherman, mangingisda, pindutin mo tong fishing. Dito naman si engineering, kung engineer ka, pindutin mo yung engineer. Barber o evangelization, millwright, teaching. Kung ikaw ay teacher, dito ka rin sa teaching, counseling, cooking. Kung ikaw ay may restaurant, may karinderya, yan ang pindutin mo yung cooking. Carpenter naman, kung ikaw ay carpenter, yung maggagawa ng bahay. Mason, tailor, yung tailor, mananahi, legal service, farming arts, yan guys, lumber, shoemaker, yan, kung ano ang mga klaseng mga trabaho na alam mo, yan. At dito naman sa third skills, community service, type skills, wala wag lang dyan. Involvement in community activities. Kung ikaw ba ay na-involved sa medical, resource volunteer, community beautification, community organization leader, dental, friendly visits, neighborhood support service, legal service, religious counseling, economic profile, check all applicable. Kung ikaw ba ay merong negosyo, on earnings, salary or wage, meron kang salary or wage, o kung meron kang on pension, meron kang pension, tax, dividends, dependent on children or dependent on children or nakadepende ka sa inyong anak, mga relatives, o nakadepende sa spouse salary ng asawa or pension ng asawa, insurance, rental, share corp, savings, livestock, orchard, farm, fishing. Dito tayo sa asset, real and immovable properties. Kung meron kang bahay, house and lot, farmland, house and lot, commercial building, fish pond, resort. Kung meron ka ditong
pinapaupahan nga bahay, mayroong farmland, mayroong house and lot. Yan guys, pindutin mo lang dyan. Pindutin mo kung ano ang meron ka. At dito naman, personal and movable properties. Kung meron kang automobile, kung meron car, or sasakyan, or kotse, pindutin mo yan. At ditong personal computer, kung meron kang computer, pindutin mo yan. Kung meron kang bots, pindutin mo yan bots. Heavy equipments, laptop, drones, motorcycles, mobile phones. Kung ano-ano ang meron ka dyan, meron kang mga ganyang mga gamit, yan, pindutin mo. Monthly income. Kung ano ang magkano ang income mo, 60,000 and above, or 50,000 to 60,000. Pindutin mo kung ilan ang income mo sa isang buwan. 60,000 ba, 50,000, 40,000, 20,000 hanggang dito sa baba. Kung 5,000 lang to 10,000 ang income. Kung meron kang income na below 5,000, dito ka magpindot sa below. Kung wala naman income, dito ka sa none or walang income. Dito ka. Lapit dito. Problems. Need community encountered. Check all applicable. Kung lack of income daw, lack of income, wala kang income, walang resources, napagkuhanan ng financial, o loss of income, walang income, resources, skills, walang talent, wala kang nalalaman ng mga talent. Halimbawa, ang talent mo ay mananahi, ang talent mo ba ay manggagawa ng bahay, carpenter, yan ang talent. Yon. Skills, talent, capability, training, specify. Livelihood opportunities. Tapos dito tayo. Health profile, medical concerns. Kung ano ang blood type mo, physical disability type, kung ano ang physical disabled or na-disable ka, di ka makapagtrabaho kasi may nangyari sa'yo. Halimbawa, nawala ang paa o naputol ang kamay, yon ang disability. Hindi makapagtrabaho kasi may sakit. Yung health problem naman, illness dito. Kung ikaw ba ay hypertension, ibig sabihin na hypertension, ikaw ay high blood, at dito sa arthritis, gout, yung laging sumasakit yung mga paa, mga kasukasuhan, yun ang arthritis, mga gout. At coronary heart disease, yung mga heart attack, heart disease, diabetes, chronic kidney disease, yung mga may kidney, Alzheimer's, dementia, chronic obstructive pulmonary disease. Yan, pindutin mo lang yan, i-click mo lang kung ano ang meron kang sakit dyan. Kung meron kang coronary heart disease, i-click mo yung coronary heart disease or diabetes or kidney disease. Kung alin dito ang meron kang sakit, yan, pindutin mo. Dental concern, kung meron kang sa ngipin, sakit sa ngipin, problema sa ngipin, yan, pindutin mo yan, i-click mo yan. Box ng needs dental care. Visual concerns or eye impairment, yung malabo ng paningin, needs eye care, kailangan ng optical, mga gamot sa mga mata na malabo na. At dito naman sa aura impairment,
hearing condition, kung ikaw ay di na makarinig. Tulad ko, hindi na ako makarinig masyado. Eye impairment, malabo na paningin, kailangan ng eye care. At dito naman sa social, emotional, feeling neglect, rejection, kung ikaw ay yung feeling mo neglect o rejection ka, yung yung mga kamag-anak mo hindi ka nasikaso, hindi ka na inalagaan, nililigis ka na, neglect yung pinabayaan ka na, kung feeling mo pinabayaan ka na, yan ang i-click mo dyan. Feeling helpless, yung feeling yung walang makatulong sa iyo, helplessness, worthlessness, parang wala ka ng kwenta, walang makatulong sa inyo. Feeling mo loneliness, isolate, malungkutin ka, lungkot kasi lack of leisure, recreation activities, wala kang yung pang recreation, yung pasyal-pasyal, wala kang pasyal-pasyal sa mga, halimbawa mga kung saan dyan ang may mga halimbawa sa mga basketballan yan, para maglaro, para maglibang. At dito naman tayo sa area of difficulty, high cost of medicines, lack of medicines, lack of medical attention, o lack of high cost of medicines, problema ng lack of medicine. Tapos list of medicine, ang ingay naman ng asong to. Tapos dito, list of medicine for maintenance, isulat mo dito ang mga medicines na maintenance mo. Halimbawa, meron kang maintenance sa amlodipine, losartan, sa mga high blood, maintenance sa high blood. Do you have a scheduled medical physical check-up? Kung meron kang medical check-up, isulat mo dyan. If yes, when it is done. Kung meron daw, isulat dito kung kailan ka nagpa-check up dito. Tapos dito sa baba, USCA ID and photo attachment. Nandito na tayo sa USCA ID and photo attachment. Attach image of your USCA ID. Office of the Senior Citizens Affairs, USCA ID is required. Kailangan meron kang Senior Citizens ID card. Please take an image of picture of your ID card, USCA ID card. Attach the image file. Take a picture of your USCA. Picturean mo ang iyong USCA ID card. Tapos i-upload ang iyong ID. Upload. Pagkatapos mong picturean, i-upload mo dito. Merong button dito. Button. If you don't have an USCA ID, then you can attach any valid ID or you have in your possession. Or kahit anong ID, basta galing sa government ID. Yung kahit anong ID, basta valid IDs. Yung PhilHealth IDs, Senior Citizens IDs, GSIS, SSS ID. Yun guys. Dito. Tapos dito, no image of ID card. Dito ang image of ID card. Dito mo i-upload. Plus, upload, take image of your ID, then upload. I-upload yan. Tapos, image must not exceed
50 MB. Yung image daw, yung picture ID mo, senior citizens ID card, kailangan di lampas sa 50 MB. Image of the ID card attachments is now required. Kailangan yung ID card mo, picturean mo, tapos i-upload. Pindutin mo lang dito yung itong upload, take image of your ID. Galing sa iyong gallery sa cellphone. Halimbawa, picturean mo yung ID card, tapos i-upload mo. Image of the ID cards attachments is now required. Tapos, attach your latest photo. Yung latest photo mo. To attach your captured photo, take your actual picture. Picturean mo actual picture ng your selfie. Or selfie using your mobile phone. And click on the upload button. I-upload yung selfie picture, actual picture. I-upload below and locate the photo file from your device to upload it here. We need a close-up image of your face. So please take a 2x2 size photo captured only. Take a 2x2 size photo capture only. Yan, ito. Dito ka, pindutin mo lang to. Pindutin mo lang tong naka-box itong picture. Tapos, harap mo sa harapan mo. Tingnan mo yung sarili mo. Kailangan yung mukha mo pasok dyan sa yung ulo ng picture. Mapasok lahat ang mukha mo dyan. Yung mukha mo mapasok dyan sa dyan. Tapos pindutin tong upload take photo. Yan, kailangan mapasok lahat ang mukha mo dyan. Tapos pindutin. Tapos kailangan ang image must not exceed 50 MB. Yan. MB, yung hindi mo patagalin. Kasi pag patagalin mo, lampas ng 50 MB. Passkey number. Dito na ang passkey number. Mag-create ka. Create your own passkey number. PKN. Passkey number. Yan. Halimbawa, ang ilagay mo dito 1, 2, 3, 4. Type here 1, 2, 3, 4. Isulat mo para di makalimutan. At isipte. Itago mo para hindi makalimutan. Kasi kailangan yan pag-verify. Kailangan isulat sa notebook para hindi mawala. 4 digit only. 4 lang na numero. Or yung sa birthday 01. Halimbawa 1, 2, 3, 4. Maggawa ka ng kung ano ang number na 4 na number na ilagay mo dyan. Tapos re-enter dito ang PKN, passkey number, re-enter dyan. Retype. Tapos pag na-retype mo na, kung make sure to remember and take note of your PKN before submitting. Isulat mo ang yung PKN before submitting para hindi mawala at di makalimutan. Kailangan talaga isulat para di makalimutan at ilagay sa safety. Yan guys, para hindi makalimutan ang PKN, isulat nyo. Confirmation to allow the storage and use of my personal data.
This is to certify that the information entered above is true and correct. O, pindutin mo. I-click mo yan. I have the full knowledge in providing the above information. O, i-click mo yan dyan. I understand the purpose of enrolling myself in the registry of the National Commission of Senior Citizens. I-click mo yan dito. 4. Click mo yung 4. 1, 2, 3, 4. 5. O, ito pa. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-click mo yan. Oh, assisted by. Kung merong nag-assist sa inyo, o anak mo ba, o kaibigan, or kamag-anak, i-type ang ngalan nila. Isulat ang pangalan nila dito. Kung sino man ang nag-assist sa inyo. Kung ikaw lang, walang ibang nag-assist, huwag na lang lagyan. O relation to the registrant, contact number, o ang relation mo daw, kung ang nag-assist sa iyo ay anak, sulat mo diyan daughter or son or relatives, o sulat ang mga number nila, contact number, cellphone number. Tapos proceed tayo dito, proceed to submit. Pinutin tong proceed to submit. Tapos pagka na-submit na, lalabas na yung confirmation na ikaw ay successfully registered. Yan. Makita mo dyan, successfully registered. Yan guys, pag nakita mo na yung successfully registered, ay okay na yan. Hanggang dyan na lang guys. Sana naintindihan ninyo kung ano ang mga sinasabi ko para masundan ninyo, magawa nyo na madali lang. So, thank you guys for hanggang dito lang guys. Sana matutunan nyo tong mga tinuturo ko, at thank you for watching.